Gusto kong makuha ang kapangyarihan. Kapangyarihan para maibalik ang mga kaluluwa na naggugulo dito sa lupa, kung saan ang lugar na dapat nilang paglalagay. Cadena. Hindi naman importante sa akin kung may karanasan ka na. Meron din akong kliyente na ang gusto ay mga baguhan. Mas mababa ka pa sa isang baguhan. Nasa itsura mo. Anong sabi mo? Meron ka bang nakikita na nandito sa aking likuran? Wala ka nakikita, no? Bumalik ka na lang dito kapag kaya mo na makita yon. Isa yon sa kondisyon na hinahanap namin. Noong panahon yun, para akong isang baguhang malalakbay na merong pasaporte pero hindi naman pala marunong bumili ng tiket. Yun ay dahil wala pa akong nalalaman tungkol sa lihim ng mundo. Wala pa akong alam tungkol sa kapangyarihan ng men. Ikaw ay nagmula sa pagbubunga. Ikaw ang tipo na magaling magpakita ng kakayahan. Pagbubunga? Teka, bakit malungkot ka? Ang gusto ko kasi ay magmula sa pagpapalakas. Wala na tayong magagawa dyan dahil yan ang tinadhana sa'yo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang mamili. Harapin mo ang katotohanan. Kahit ano mangyari, ay kailangan mo yung hanapin dahil yun lang ang yung magagawa. Paano? Kailangan mo na maghanda para sa pag-aaral ng Hatsu. Ayos lang yan. Napakabilis mong matuto. Kaya normal lang na malaman mo yan sa loob ng isang buwan. Dahil sa iyong kaalaman bata, kailangan mong gumugol ng sapat na panahon para may sakatuparan. Ang 100% ng kakayahan sa pagbubunga. Siya nga pala, nakapasa ka na kurapika sa lihim ng pagsusulit. Lihim ng pagsusulit? Oo. Kapag natutunan mo ang NEN, pasado ka na sa lihim na pagsusulit ng asosasyon. Ito na ang pagtatapos ng Hunter exam. Magagawa mo na ang gusto mo. Hindi maaari ang gusto kong makamit ay hindi lang ang lakas ng isang Hunter. Kundi ang kapangyarihan lumaban ng mag-isa. Ano? Kapangyarihan? Gusto ko nang makuha ang kapangyarihan. Yun ang dahilan kung bakit kailangan kong matutunan ang pagpapalakas na kakayahan ng NEN. Imposible yun. Kahit ano pang gawin mo ay hindi ka mabibilang sa pagpapalakas. Ito pagkakahati-hati na maaaring gawin ng iyong pinagmulan. Kahit kaano ka pa kabilis matuto, hindi ka pa rin magiging magaling sa isang abilidad na hindi talaga nagmula sa'yo. Kung ang estilo ay hindi angkop sa pagkatao mo, lalong bababa ang porsyento. Bakit wala sa pagpapakadalubhasa? Dahil ang pagpapakadalubhasa ay isang bagay na kahit kailan ay hindi maaaring matutunan. Isa iyong mahalagang kakayahan na itinaguyon ng isang espesyal na kapaligiran kung saan lumaki ang isang tao. Yan ang dahilan kung bakit siya nakapwesto sa ibaba. At ang pagbubunga at pagkontrol ay nakalagay naman dito sa kanyang taas. Maaari mapagbuti mo ang alinman sa dalawang kakayahan pagdating ng tamang panahon. Dahil doon, meron ka ng tsansa, ang kapangyarihang lumabang mag-isa. Dahil doon, ang kagustuhan mong matutunan ng abilidad sa pagpapalakas ay magiging tama. Ang kakayahang magmula sa pagpapalakas ay gumagana sa pag-atake, depensa, at pagpapagaling ng kahit na anong karamdaman. Kaya lang, ang katulad mong nagmula sa pagbubunga ay kalahati lamang ng pagpapalakas ang maaaring matutunan. Iyon ang katotohanan. Wala ka nang magagawa. Ang estilo ng pagpapalakas ay masasabi nating parang dagdag bawas.
Halimbawa, kung ang makakaharap mo ay nagmula sa pagpapalakas at nabuo na niya ang 100% ng kanyang kapangyarihan, at kung sakali mang ibubuhos niya ang 100% ng kanyang kakayahan sa gagawin niyang pagsugod, ang kalalabasan ay ganito. Kung pag-uusapan natin ang iyong nen, ang pisikal mong lakas ay aabot lamang sa 60%. Ibig sabihin, kahit masangga mo ang kanyang atake, 40% pa rin ang pinsalang matatanggap mo. Mahirap manalo. Siyempre, yan ang pinakamadaling paliwanag. Ang pisikal na lakas ay depende sa tao at depende din sa kanyang kondisyon. Masasabi rin nating malaki ang kinalaman ng sitwasyon at lugar ng paglalabanan. Kapag nen ang pinag-uusapan, magiging komplikado ang lahat. Kasiglahan, kasamaan, kalungkutan, galit, hilakbot, kasiyahan, kahihiyan at resolusyon. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa isa't isa. May kinalaman sa nen.